mga kumarites. Alam niyo, dumaan yung suki ko. Nagkwento siya about sa, eto, mantika. Suki na talaga namin siya. Tignan niyo. Sabi ko sa kanya, hindi na nahiya. Dapat ginawa na lang kalahati. Tignan niyo naman kung nasaan na. 'Di ba? Ito yung tinatawag na cost cutting. Ayan o. Kasi sa mahal ng bilihin, hindi na kayang itaas pa yung presyo. Kaya ang ginagawa, nagbabawas na lang. Pansinin nyo yung mga chichirya before. At tulad nung safari. Yung safari dati, nung maliit pa ako, nung bata pa ako, punong-puno yun, isang chips, yung tig-piso. Ngayon, ganyan na lang yung laman niya. Pero, piso pa din yung halaga niya. Yun nga lang, hindi na ganun kadami. So, eto, hindi na kayang itaas pa kasi sobrang mahal na. Pero, tingnan nyo, halos dati, punong-puno yan, dito, ganyan. Ngayon, nandito na. Sa susunod niyan, hanggang kalahati na lang. Hindi na siya talaga isang punong bote. Ayan, equal yan na. Ayan yung size niya. Ayan lang siya. Hanggang dito na. Sa baba nung sulat na Hinebra. Ang bili ko nito, 290. Isang dosena. So, 24.16 ang puhunan. Sabihin natin round off na, 25 pesos. Ang benta namin dito, retail ay 30 pesos. Yan. Konti. Tapos, nagkwento siya about sa amo niya before na nalugi. Halos 3 million or 2 point, ano ba yung sabi? 2.4 yata yun. Yung na ano ng dati niyang amo, nalugi yung dati niyang amo dahil sa pautang, dahil sa sobrang tiwala. Parang consignment ba? Kukuha ng products, isang L300, puno yun. Tapos hindi mag-remit. Ganun yung nangyari. So, ilang beses na natin napatunayan, no? Na talagang malulugi ka kapag puro ka pa utang ng pautang. Ganyan nangyayari kapag sobrang bait ka. Inaabuso ka talaga. Imbis na makatulong ka, na may pangtinda sila. Pero hindi lahat ay porsigido sa buhay at matino. Parang katulad lang din sa nangyari sa akin. Gusto kong makatulong. Kaya umabot ng 300,000 yung nabigay ko sa kanya. Yung iba doon ay pampa-ospital ng nanay niya. Kasi 50-50 daw yung nanay niya. So, di ba? Ako naman bilang nanay yung pinag-uusapan, nagbigay din ako. Ganun ako katiwala. So, same sa nangyari sa amo nito, nung kinukuhanan ko. Wala na daw, nalugi, nagsara na. Iba na yung kinukuhanan niya. Grabe, no? Kapwa mo Pilipino, meron talagang ganun. Ang buhay naman kasi, hindi talaga patas. May manloloko, may naloloko. Isa lang ang sure dun. Once na mabait ka, talagang aabusuhin ka. Lolokohin ka. Sabihin, ay sige, okay lang yun, mabait naman yun. Mapagbibigyan ka niyan, hindi yan magagalit. So, grabe. Yun lang masasabi ko, grabe. Ay! Dami nang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong unahin kong sasabihin. Kawawa din yung amo niya. Milyon yung nawala dahil sa tiwala. Pati daw yung L300 ay tinangay yung sasakyan niya. In ang ending, ikaw na mapagbigay sa kapwa mo, ikaw na gustong tumulong. Ikaw talaga yung mawawalan. Kaya totoo yung sinasabi nila, unahin mo talaga yung sarili mo bago ang iba. Huwag kang maawa kung wala silang masaing. Kasi ikaw, nagsusumikap ka din naman para sa sarili mo. Ay, nako. Sa inyo ba, balik tayo sa usapang mantika. Magkano to sa inyo? 290. 290. Ganyan yung cost cutting ang tawag dito, guys. Hindi na kayang magtaas ng presyo. Kaya, nagbabawas sila dun sa produkto.